Ang pagyurak sa dangal ay hindi laging galing sa kaaway. Minsan, ito'y nagmumula sa mga taong nasa loob ng sarili mong tahanan. Habang nagdurugo ang puso ni Maya sa pagiging alipin ng mismong pamilyang pinakasalan niya, nasa kabilang dako naman, ang mga mapanirang anino, nagpapakasasa sa karangyaan at nagbabato ng mga salitang kasing talim ng patalim. Basura ka noon, katulong ka pa rin ngayon. Ngunit isang malamig na presensya ng kapangyarihan ang dudurog sa kahambugan ng mga ahas na ito. Wawasakin ni Maya ang makapal na tanikala ng kanyang utang na loob. Handa na ba ang mundo sa pagbangon ng isang tunay na reyna mula sa kanyang mga abo? Huwag na kayong magtaka kung bakit siya ang paboritong utusan dito sa mansyon. Kahit bihisan mo ng ginto ang isang labandera, lalabas at lalabas pa rin ang pagiging patay gutom niyan sa yaman ni Sir Anton. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na tumarak sa dibdib ni Maya. Nagmumula ang malupit na usapan sa siwang ng pinto ng malaking kusina kung saan nagtitipon ang mga matatagal ng kasambahay ng mga De Leon. Naririnig niya ang bawat bigkas ng pagkutya na walang halong pag-aalinlangan. Ngunit sa halip na sumugod at ipagtanggol ang kanyang sarili, nanatiling nakatayo si Maya sa loob ng maluwang na laundry room. Nakayuko siya. Nakakuyom ang kanyang mga panga. Sa kanyang harapan ay ang paboritong Filipiniana gown ng kanyang biyenan na si Doña Carmen. Maingat at punong-puno ng pagmamahal na idinadaiti ni Maya ang mainit na plansa sa masilan na telang seda. Bawat haplos niya sa damit ay isang tahimik na panalangin na sana balang araw ay makita rin ng pamilyang ito ang kanyang halaga. Kumikirot ang kanyang dibdib at nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa pagod, kundi sa matinding pagpipigil na huwag magwala. Isang mainit na luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata at tahimik na pumatak sa likod ng kanyang kamay. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang laylayan ng kanyang lumang damit, natatakot na baka mamantsahan ng kanyang kalungkutan ang mamahaling kasuotan ng kanyang biyenan. Ito ang kanyang buhay. Ang lumunok ng lason ng pang-iinsulto bilang kapalit ng utang na loob sa pamilyang umahon sa kanya mula sa kahirapan. Ang biglaang pagtigil ng mga nagbubulungang boses sa labas ay naghudyat ng isang matinding presensya. Ang mabibigat at mabagal na paghakbang ng sapatos sa makinis na sahig na gawa sa marmol ay nagpatahimik sa buong paligid. Hindi na kailangan pang lumingon ni Maya para malaman kung sino ang dumating. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang nanlamig nang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Doña Carmen, tila isang estatwa ng yelo at kapangyarihan ang matandang babae. Ang matalim nitong paningin ay naglakbay mula sa mga matang namumula ni Maya patungo sa maayos na nakasabit na Filipiniana gown. Walang bakas ng awa o pagtatanggol sa mukha ng biyenan para sa mga narinig nitong pang-iinsulto ng mga katulong kanina. Maya, make sure the guest list for the charity gala is finalized by tonight. Wala akong oras para sa mga palpak na trabaho, lalo na't dadating ang mga pinakamalalaking investors natin bukas. Ang tinig ni Doña Carmen ay walang kahit anong init. Isang purong utos mula sa isang amo patungo sa kanyang tauhan. Walang kamustahan, walang pag-alo. Humugot ng isang malalim na hininga, si Maya pinipilit itago ang panginginig ng kanyang boses. Opo, Mama. Ako na po ang bahala sa lahat. Nakahanda na rin po ang isusuot ninyo para sa okasyon. Isang malamig na tango lamang ang naging tugon ni Doña Carmen bago ito tumalikod at tuluyang lumisan iniiwan si Maya sa gitna ng katahimikan at matinding pag-iisa. Nang mawala sa paningin niya ang biyenan, unti-unting bumigay ang mga tuhod ni Maya. Napakapit siya sa gilid ng mesa tinitigan ang sariling refleksyon sa kalapit na salamin. Nakita niya ang isang babaeng balot ng mamahaling alahas, ngunit may kaluluwang gutay-gutay. Maingat niyang hinaplos ang telang seda ng damit na katatapos niya lang ayusin. Ang telang ito ang sumisimbolo sa paggalang at pasasalamat niya
sa pamilya De Leon, ngunit ito rin ang nagsisilbing rehas na nagkukulong sa kanyang kalayaan. Hanggang kailan siya magiging sapat? Kailan siya titigil maging isang anino sa sarili niyang tahanan? Ang kanyang malalim na pag-iisip ay nagambala ng umilaw at gumalaw ang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. Galing ito sa kaisa-isang taong nagbibigay sa kanya ng lakas, ang kanyang asawang si Ant. Nanginginig ang mga daliri ni Maya nang basahin niya ang mensahe ng asawa. Hon, I am so sorry. The board decided to extend my business trip here in Singapore for another month. I know things are extremely hard for you there, but please bear with Mama for a little longer. I promise babawi ako pag uwi ko. I love you. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maya. Ang natitirang piraso ng pag-asa sa kanyang dibdib ay tuluyang nadurog. Isang buwan. 30 araw na naman siyang makikipaglaban ng mag-isa sa loob ng impyernong nagpapanggap na paraiso. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pinto mula sa labas ng pasilyo ay tila nagkukulong sa kanya sa isang madilim na silid na walang lagusan. Napapikit siya habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Hanggang kailan niya kayang ubusin ang sarili para sa pamilyang hindi siya kailanman itinuring na tao. Ang sikat ng araw ay hindi sapat upang pawiin ang lamig na nanunuot sa buto ni Maya habang inaayos niya ang mga bulaklak sa malaking florera sa gitna ng sala. Bawat pag-ipit niya sa mga tangkay ng rosas ay may kasamang mabigat na paghinga, pinipilit itago ang matinding pangungulila sa asawang hindi makakauwi. Kailangan niyang maging perpekto at panatilihin ang kaayusan ng buong kabahayan. Ang mga bisitang darating ay hindi basta-basta. Sila ang mga bagong mamumuhunan na sasalba sa isa sa pinakamalaking proyekto ng mga De Leon. Isang pagkakamali lamang niya ay sapat na upang masira ang pangalan ng pamilyang nagahon sa kanya sa hirap, at iyon ang pinakakinatatakutan niya. Ang unti-unting pagbukas ng matataas na pinto na yari sa mahogany ay naghudyat ng pagdating ng mga panauhin. Pumasok ang isang mag-asawa na balot ng karangyaan at kumpiyansa. Automatikong yumuko si Maya bilang paggalang, ngunit nang mag-angat siya ng tingin upang salubungin sila, tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan, natadtad ng mamahaling alahas at nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng higit pa sa buhay niya, ay ang multo ng kanyang malagim na nakaraan. Si Stella, ang mismong taong ginawang impyerno ang kanyang kabataan at sumira sa kanyang tiwala sa sarili. Unti-unting gumuhit ang isang mapanuyang ngiti sa mga labi ng panauhin nang magtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap bumalik kay Maya ang lahat ng alalala ng pang-aapi, ang mga panahong pinipilit siyang kainin ang tirang pagkain nito, ang mga salitang dumudurog sa kanyang pagkatao. Namutla si Maya na parang isang bangkay, kusa at mahigpit na napakapit ang kanyang nanginginig na mga daliri sa laylayan ng kanyang simpleng bestida. Isa itong lumang gawi mula pa noong bata siya, tuwing nilulukob ng matinding takot at walang matakbuhan. Lumapit si Stella at ang bawat hakbang nito ay tila mabigat na bato na dinudurog ang natitirang lakas ni Maya. "Oh my God, Maya! Ikaw ba yan?" Ang boses ni Stella ay puno ng pekeng tuwa na bumabalot sa nakatagong lason. "Ikaw ba ang bagong mayordoma rito? Ang sipag mo talaga simula pa noon, walang pinagbago." Bago pa man makasagot ang nanghihinang si Maya, lumapit si Doña Carmen ng may tuwid na tindig at walang emosyon sa muka. Ipinakilala ng biyenan si Maya bilang asawa ng kanyang anak, ngunit ginawa niya ito nang walang anumang bakas ng pagmamalaki o lambing. Isang malamig na paglalahad lamang ng posisyon sa pamilya. Habang nangyayari ito, pasimpleng pinagmasdan ni Doña Carmen ang matinding panginginig ng mga balikat ni Maya at ang pamumutla nito nang igiit ni Stella ang isang mapagpanggap na pagbati.
Ang mabilis na pag-iwas ng tingin ni Maya ay isang detalyeng ikinunot ng noo ng matandang babae, isang lihim na tanong na nabuo sa kanyang matalas na isipan. Ang pagkakabunyag na si Maya ay bahagi na ng mga De Leon ay hindi nagpatinag kay Stella. Sa halip, mas lumapad ang nakakalasong ngingiti nito, wari nakahanap ng bagong laruan na paglilibangan. Lumingon si Stella kay Doña Carmen, ang mga mata ay puno ng maitim na balak na nakatago sa likod ng pagiging profesional. Doña Carmen, since we will be staying here for a few days to finalize the contract, is it okay if Maya personally attends to my needs? Gusto ko lang makabawi, miss na miss ko na, kasi itong best friend ko. Ang kasiyahan sa tinig ni Stella ay tila isang matalim na patalim na dahan-dahang idinidiin sa leeg ni Maya. Ang masayang ekspresyon ng babae ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na presensya na patuloy na gumagapang sa bawat sulok ng malaking mansyon, nagbabadya ng isang walang katapusang paghihirap na hindi matatakasan ni Maya. Ang sikat ng araw sa malawak na hardin ng mga De Leon ay tila walang kakayahang magbigay ng init sa nanlalamig na katawan ni Maya. Hawak niya ang isang mabigat na bandehado ng pilak na naglalaman ng mga mamahaling porselanang tasa at mainit na tsa. Bawat paghakbang niya sa damuhan ay maingat pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang papalapit sa pabilog na mesa kung saan nakaupo si Stella kasama ang iba pang mga asawa ng mga mamumuhunan. Ang pakiramdam ni Maya ay waring naglalakad siya sa ibabaw ng mga bubog. Alam niyang anumang oras ay maaari siyang magkamali at masira ang napakahalagang negosyo ng kanyang biyenan. Nang makalapit si Maya, automatikong inayos niya ang kanyang tindig at nagpakawala ng isang magalang na ngiti, isang maskara na pilit niyang isinusuot upang pagtakpan ang kanyang matinding hiya. Nagsimula siyang magsalin ng mainit na tsaa, ngunit hindi pinalagpas ni Stella ang pagkakataon. Hinagod ng panauhin ng isang mapanuyang tingin ang buong kabuuan ni Maya bago bumaling sa kanyang mga kasamahan. Grabe girls, inspiring talaga itong si Maya. Imagine from nagkukuskos ng mga maruruming damit namin noon sa probinsya to this. Tignan nyo naman, the perfect housewife na. Ang boses ni Stella ay binalot ng matamis na tono na tila pumupuri, ngunit ang bawat salita ay isang matalim na patalim na sadyang itinarak sa nakaraan ni Maya. Who would have thought na ang isang simpleng labandera ay makakapasok sa ganitong klaseng pamilya? Siguro napakagaling mo talagang mag-alaga, ano? Parang tinakasan ng hangin ang mga baga ni Maya. Ang kanyang lalamunan ay tila nagasgas sa sobrang tuyot. Gusto niyang ibaba ang bandehado at umalis, ngunit ang tanikala ng utang na loob sa pamilya De Leon ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang kontrata na pag-uusapan bukas ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi siya maaaring maging dahilan ng pagbagsak nito. Kaya naman pilit siyang lumunok ng pait at pinanatili ang sapilitang nangiti sa kanyang mga labi kahit paunti-unting nadudurog ang kanyang pagkatao sa harap ng mga mapanghusgang mata ng mga bisita. Nang ilalapag na ni Maya ang tasa sa tapat mismo ni Stella, sadyang iniurong ng panauhin ang kanyang braso ng marahas. Sumablay ang kamay ni Maya. Ang mamahaling porselana ay bumagsak at nagkadurog-durog sa makinis na bato ng hardin, kasabay ng mabilis na pagdaloy ng kumukulong likido, pababa sa manipis na tela ng palda ni Maya hanggang sa kanyang hita. Isang nakapapasong hapdi ang agad na gumapang sa kanyang balat. Kinagat ni Maya ang kanyang ibabang labi ng napakadiin hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo. Pinipigilang lumabas ang anumang iyak ng sakit. Kusang bumigay ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa damuhan upang pulutin ang mga basag na piraso, isang reaksyon ng taong sanay na laging inako ang kasalanan kahit hindi siya ang may gawa. Imbes na humingi ng paumanhin o mag-alala, biglang napatayo si Stella at nagpakawala ng isang reaksyon na punong-puno ng pagkukunwari at pandidiri. Oh my gosh, Maya, ano ba yan? Yan ang clumsy mo naman.
Muntik na madumihan yung Prada shoes ko na kakarating lang from Italy. Umaarte itong pinapagpag ang laylayan ng damit na hindi naman natalsikan habang ang mga kasamahan nito ay pandiring nakatingin sa nakaluhod na si Maya. Sorry po, Ma'am Stella. Ako na po ang maglilinis. Ang boses ni Maya ay basag at halos isang bulong na lamang. Pasikreto niyang kinapa ang basang-basahan mula sa kanyang bulsa at idiniin ito sa namumulang balat ng kanyang hita. Ang malamig na tela ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa pisikal na paso, ngunit ang sugat sa kanyang dignidad ay patuloy na nagdurugo. Pinipigilan niya ang mga luhang nagbabadyang bumagsak, iniiwas ang kanyang paningin sa mga nakatayong figura na tinatawanan ang kanyang kalagayan. Sa gitna ng kanyang pagpupuna sa sahig, may napansin ang kanyang mga mata mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Isang mabilis na pag-ilaw mula sa isang lente ng kamera ang sumalpok sa kanyang paningin, isang patunay na may isang taong tahimik na kinukuhaan ng larawan ang kanyang labis na pagkapahiya. Bago pa man niya maisip kung sino ang nagmamasid sa itaas, naramdaman niya ang dulo ng mamahaling sapatos ni Stella na dumampi sa kanyang tuhod. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang mukha ng babaeng ganap ng nilamon ng kayabangan. Itinuro ni Stella ang isang napakaliit at halos hindi makitang patak ng tubig sa dulo ng sapatos nito. "Huwag yang maruming basahan ang ipunas mo dyan," utos ni Stella na may kasamang malupit na ngiti. "Gamitin mo yung sarili mong panyo. Punasan mo ang sapatos ko hanggang sa kuminang ulit." Ang mga nanginginig na daliri ni Maya ay dahan-dahang gumapang patungo sa malinis na panyong gawa sa pinong tela na nakasiksik sa kanyang bulsa habang ang kanyang dibdib ay sumisikip sa sobrang bigat ng hangin na hindi niya maihinga. Ang lamig na nagmumula sa makapal na pader ng opisina ni Doña Carmen ay tila direktang nanunuot sa mismong mga buto ni Maya. Nakatayo siya sa gitna ng maluwang na silid na kayuko habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat pagkirot ng lapnos sa kanyang hita mula sa tumapong mainit na tsaa kanina ay nagsisilbing malupit na paalala ng kanyang mababang uri sa paningin ng mundo. Sa likod ng malaking mesa na gawa sa mamahaling kahoy ng nara nakaupo ang kanyang biyenan. Ang matalas na paningin ni Doña Carmen ay tila bumabakat sa balat ni Maya. Sinusuri ang bawat galaw, bawat paglunok, at bawat patak ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng matandang babae bago ito basagin ang nakakabinging katahimikan ng silid. "Bakit ka pumapayag na tratuhin kang basahan sa sarili mong bahay, Maya? Nakita ng dalawang mata ko kung paano mo pinunasan ang sapatos ng babaeng iyon gamit ang sarili mong panyo." Ang boses ni Doña Carmen ay hindi sumisigaw, ngunit ang diin ng bawat salita ay may dalang kapangyarihan na mas masakit pa kaysa sa pisikal na sampal. Gustong sumabog ng dibdib ni Maya. Nais niyang umiyak lumuhod at isumbong ang lahat ng pang-aaping ginawa ni Stella sa kanya mula pa noong sila ay mga bata. Nais niyang sabihin na napilitan lamang siya dahil natatakot siyang saktan siya nito. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang utang na loob na nag-aahon sa kanya sa hirap, ang mga salita ay tila nagiging tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Alam niya kung gaano kahalaga ang kontrata ng pamilya De Leon sa asawa ni Stella. Para kay Maya ang kanyang personal na dangal ay maliit na halaga lamang kapalit ng tagumpay at kapayapaan ng pamilyang nagpakain at nagbihis sa kanya. Pilit na pinigilan ni Maya ang pangingilid ng kanyang mga luha. "Aksidente lang po ang nangyari kanina, Mama. Ako po ang nagkamali at naging pabaya. Hindi ko po sinasadya na matapon ang tsaa, kaya nararapat lang po na ako ang maglinis." Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Doña Carmen. "Aksidente, asawa ka ng anak ko, Maya. Dala mo ang pangalan ng pamilya natin. Hindi kita tinanggap dito para maging doormat ng mga panauhin natin, gaano man sila kayaman o kahalaga."
Sa halip na ipagtanggol ang sarili, mas lalong iniyuko ni Maya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa masalimuot na disenyo ng alpombra. Sa sahig, iniiwasan ang anumang pagtatama ng kanilang mga paningin. Ito ang naging gawin niya sa tuwing nilulukob siya ng matinding hiya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang harapan. Ang mga buko ng daliri ay namumuti sa sobrang diin ng pagkakapigil sa sariling damdamin. Importanteng bisita po sila. Nakasalalay po sa kanila ang malaking proyekto ng kumpanya at ayaw ko pong maging dahilan ng pag-atras nila dahil lang sa aking pagmamataas. Hayaan niyo na po. Kaya ko naman po. Tila may dumaan na matinding pagkadismaya sa mukha ni Doña Carmen, ngunit mabilis din itong napalitan ng pader ng lamig at kawalan ng emosyon. Ikinaway nito ang kamay bilang senyales ng pagtataboy, isang malinaw na utos upang lisanin na ni Maya ang silid. Sa pagtalikod ni Maya, ramdam niya ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang pait ng pagkaunawa na kahit anong sakripisyo ang gawin niya, lilitaw at lilitaw pa rin ang kanyang pagiging mahina sa paningin ng kanyang biyenan. Bago niya tuluyang isara ang pinto, nahagip ng kanyang paningin si Doña Carmen na naglalabas ng isang makapal at kayumangging folder mula sa pinakailalim na drawer ng mesa nito. Binuksan ito ng matanda at seryosong sinuri ang mga dokumentong nasa loob, isang lihim na ginagawa nitong mag-isa at malayo sa kaalaman ng lahat. Naglakad si Maya patungo sa isang tahimik na pasilyo ng mansyon, malayo sa mga matang mapanghusga. Pilit niyang inaayos ang kanyang paghinga, pilit na binubuo ang sariling wasak na wasak na. Ang pag-ilaw at pag-vibrate ng telepono sa kanyang bulsa ang nagpabalik sa kanya sa wisyo. Nang makita ang pangalan ng kanyang asawang si Anton sa screen para sa isang video call, agad niyang pinunasan ang mga nagbabadyang luha at nagsuot ng pinakamatamis na ngiti na kaya niyang gawin. Pagkakita sa mukha ng asawa, tila gusto niyang maiyak at magsumbong, ngunit pinili niyang maging matatag. Habang kinakausap niya si Anton at sinasabing maayos ang lahat sa mansyon, isang anino ang dahan-dahang lumapit mula sa kanyang likuran. Huminto si Stella sa mismong likod ni Maya. Ang mukha nito ay inilapit ng husto sa tainga ng nakabababatang babae. Ang mga labi ni Stella ay halos dumampi na sa balat ni Maya nang bumulong ito ng mga salitang nagpalambot sa mga tuhod ng asawa ni Anton. Magsaya ka na habang nandyan ka pa at nagkukunwaring may bahay. Konting panahon na lang babawiin ko ang lahat sa'yo, pati ang lalaking yan. Ang tinig ni Stella ay tila ahas na sumisitsit bago ito naglakad palayo nang may dalang mapanuyang ngiti. Hindi nakita ni Anton ang mukha ng dumaan, ngunit ang malamig na simoy ng banta ay nakarating sa kabilang linya. Kumunot ang noo ni Anton, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa namumutlang mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at kaba. Sino yon, mahal tamba? Ang pagginig ng kamay ni Maya ay tila umaabot hanggang sa kanyang kaluluwa, ngunit pilit niya itong itinago mula sa paningin ni Anton na nasa kabilang ibayo ng mundo. Isang malalim at mabigat na paglunok ang ginawa niya bago niya tuluyang binigkas ang mga salitang magsisilbing kalasag ng kanyang asawa mula sa katotohanan. Sinabi niyang isa lamang sa mga bagong katulong ang dumaan at nagtatanong tungkol sa mga gawaing bahay. Ang kasinungalingan ay may lasang apdo sa kanyang dila, ngunit higit niyang pinili ang mapait na panlilinlang kaysa mag-alala pa si Anton na nasa gitna ng napakahalagang paglalakbay. Pagkaputol ng tawag pakiramdam ni Maya, ay ninakawan siya ng huling hibla ng kaligtasan. Wala siyang kakampi sa loob ng mansyong ito. Pagsapit ng hapon, ang paligid ay naging pugad ng pag-aaligaga. Nagsimula na ang masinsinang paghahanda para sa charity gala, ang pinakamalaking kaganapan sa kalendaryo ng mga De Leon. Nararapat sanang si Maya ang mga siwa sa bawat detalye, ngunit sadyang pumasok si Stella
at inangkin ang posisyon na para bang siya ang tunay na reyna ng tahanan. Ang bawat plano ni Maya, mula sa simpleng ngunit eleganteng ayos ng mga bulaklak hanggang sa kulay ng mga ilaw, ay marahas at lantarang binaliwala ng panauhin. Sa harap ng mga naguguluhang event organizers na kinuhang taga-ayos, itinaas ni Stella ang isang kilay at ipinukol kay Maya ang isang tinging puno ng pagmamaliit. Hindi talaga maitatago ang pagiging cheap, Maya. Itong napiling color motif mo, mukhang fiesta sa probinsya. Do you even know what elegance means? O baka sanay ka lang talaga sa mga peryahan? Ang mga salitang binitawan niya ay tila mga aspil na unti-unting itinatarak sa pagkatao ni Maya, sadyang ginawa upang ibaba ang dangal nito sa paningin ng ibang tao. Ang nakakapasong kahihiyan ay nagpababa sa tingin ni Maya, pilit na isinisiksik ang sarili sa isang sulok ng isipan kung saan walang sakit. Ngunit hindi pa nakontento si Stella sa pang-insulto. Nang magdatingan ang mga karagdagang mamahaling bote ng alak mula sa cellar, tinawag niya si Maya ng may mahigpit at nanguutos na tono. Inutusan niya itong magbitbit ng mga mabibigat na kahon ng wine papunta sa ikalawang palapag. Alam ni Stella na mayroon pang sariwang paso si Maya sa hita mula sa tumapong tsaa, at alam din niya na may mga katulong na maaaring gumawa nito. Ngunit ito ang laro ng demonyo, ang unti-unting durugin ng katawan at espiritu ng kalaban hanggang sa ito'y magmakaawa. Pinulot ni Maya ang mabigat na kahon, ang kanyang mga braso ay agad na nanginig sa sobrang bigat, habang ang bawat paghakbang ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa lapnos niyang balat. Sa halip na dumaan sa maluwang na hagdan, sinadya ni Stella na ituro ang makipot na daan patungo sa isang lumang bodega na matagal nang hindi ginagamit, sinasabing doon daw ang tamang taguan. Pagtuntong ni Maya sa loob ng madilim at maalikabok na bodega, tuluyang bumigay ang kanyang pisikal na lakas. Ibinaba niya ang kahon nang dahan-dahan, ang kanyang hininga ay mabibigat at sunod-sunod. Napasandal siya sa malamig na pader habang unti-unting bumabagsak ang kanyang katawan hanggang sa maupo siya sa maruming sahig. Doon sa gitna ng kadiliman at pag-iisa, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang kanyang katawan at isipan ay sagad na sa pagod. Nakaramdam siya ng matinding pangungulila sa pagmamahal. Sa gitna ng kanyang pagluha, mahigpit na niyakap ni Maya ang kanyang sariling mga tuhod at isinubsob doon ang kanyang mukha. Sa panandaliang pagkakataong yon, nag-ilusyon siya na nararamdaman niya ang maiinit na bisig ng kanyang inang, matagal nang pumanaw, pilit na humahanap ng kalinga sa mga alaalang hindi na maaaring balikan. Sa labas ng pinto ng bodega, isang anino ang tahimik na nakatayo, nakamasid sa bawat patak ng luha at bawat hikbi ng pagdurusa ng nakakulong na babae. Walang mukha ang naaaninag sa liwanag ng pasilyo, ngunit ang presensya nito ay tila isang malamig na hangin na nagmamasid kung hanggang saan ang hangganan ng pagtitiis ng isang tao. Isang mabigat at nakakakilabot na tunog ng pagkalawit ng bakal ang umalingaw-ngaw. Ang pinto ng bodega ay mabilis na isinara at nilock mula sa labas. Nagitla si Maya. Dali-dali siyang tumayo, pinilit baliwalain ang sakit ng kanyang katawan at tumakbo patungo sa pinto. Pinihit niya ang seradura, ngunit hindi ito gumalaw. Nakulong siya. Ang kadiliman ay mabilis na lumamon sa buong silid. Wala siyang dalang telepono at ang mahalagang hapunan ng pamilya kasama ang mga pinakamalalaking investors ay mag-uumpisa na sa loob ng ilang oras. Ipinatong niya ang kanyang mga palad sa makapal na kahoy, naramdaman ang malamig na katotohanan ng kanyang sitwasyon. Ang kanyang panawagan na binabanggit ang pangalan ni Doña Carmen ay tila mga alon na humahampas at nawawasak lamang sa walang pusong pader. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng madilim na bodega, ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Maya. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang mahinang kaluskos ng mga yabag ang narinig niya
mula sa labas ng makapal na pinto. Hindi ito ang mapang-aping hakbang ni Stella. Ito ay mas mabagal at tila nag-aalinlangan. Isang matalim na tunog ng pagpihit ng bakal ang umaling-aungaw at ang pinto ay dahan-dahang bumukas, nagpapapasok ng isang guhit ng liwanag na nagmula sa pasilyo. Doon ay nakatayo si Aling Rosa, ang matandang tagapagluto na matagal nang nakamasid sa kanyang paghihirap. Walang imik na itiniyad ng matanda ang kanyang daliri sa mga labi bilang hudyat ng katahimikan bago ito mabilis na umalis. Walang oras para sa pasasalamat. Kumaripas ng takbo si Maya patungo sa kanyang silid, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok nito. Nang humarap siya sa salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Ang kanyang buhok ay punong-puno ng alikabok at sapot ng gagamba, ang kanyang mukha ay may bahid ng dumi at ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Ngunit higit sa lahat ang hapdi sa kanyang hita ay tila isang apoy na patuloy na nagliliyab sa ilalim ng kanyang balat. Gamit ang nanginginig na mga kamay, mabilis siyang nagpunas ng katawan at nagpalit ng isang simpleng bestida, pilit na itinatago ang lahat ng bakas ng kanyang pagkakakulong. Wala siyang karangyaan, wala siyang mga mamahaling palamuti, tanging ang kanyang dignidad na pilit niyang binubuo ang kanyang baon bago humarap sa hapagkainan. Ang dining hall ay puno ng liwanag at amoy ng mga masasarap na pagkain, ngunit para kay Maya, ang bawat hakbang papasok doon ay tila paglapit sa isang bitayan. Naroon na ang lahat, sina Stella, ang asawa nito, at ang mga dayuhang investors na seryosong nakikipag-usap kay Doña Carmen. Nang maupo si Maya sa kanyang pwesto, agad siyang sinalubong ng isang matinis na tunog ng paghalakhak mula kay Stella, isang tunog na sadyang ginawa upang makuha ang atensyon ng lahat. "Oh my Maya, look at you," sabi ni Stella, habang ang kanyang mga mata ay mapanuyang naglalakbay sa magulong ayos ng buhok ni Maya na hindi lubusang naayos sa pagmamadali. "Did you just finish cleaning the chimney? Akala ko ba special guest ka rito? Pero bakit parang galing ka sa ilalim ng lupa? Doña Carmen, your daughter-in-law, is really unique." Ang mga bisita ay bahagyang napalingon, ang kanilang mga muka ay nagpakita ng pagtataka at bahagyang pandidiri. Napayuko si Maya, ang kanyang muka ay nag-init sa matinding kahihiyan. Ang kanyang kamay na humahawak sa pilak na tinidor ay nagsimulang manginig ng husto. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang sarili, pinilit niyang huwag gumawa ng anumang ingay sa kanyang plato, ngunit ang panginginig ay tila hindi maampat. Sa bawat subo niya, nararamdaman niya ang mga matatalim na tingin ni Stella na tila hinihiwa ang kanyang pagkatao. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Doña Carmen. Patuloy ang matandang babae sa kanyang pagkain, ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa kanyang plato na tila walang anumang naririnig o nakikita. Ang katahimikang ito ng kanyang biyenan ang pinakamakasakit na bahagi para kay Maya. Ang pakiramdam na ikaw ay nilulunod na sa kahihihiyan, ngunit ang taong inaasahan mong magtatanggol sa'yo ay abala lamang sa paghiwa ng kanyang karne. Biglang tumigil si Doña Carmen at itinaas ang kanyang tingin sa butler na nakatayo sa tabi. "Itapon mo ang lahat ng wine na nakahain. Ngayon din." Nagitla ang lahat, lalo na si Stella, dahil iyon ang kanyang paboritong alak na kanina pa niya ipinagmamalaki. "But Doña Carmen, that's an expensive vintage wine," protesta ni Stella. Mabaho ang amoy nito. Malamig na sagot ni Doña Carmen habang nakatingin ng diretso kay Stella. "Parang suka, at ayaw kong maghain ng anumang bagay na may masamang amoy sa hapagkainan ko. Linisin niyo ang lahat at siguraduhing walang matitirang bakas ng lason sa kwartong ito." Bagaman walang direktang pagbanggit sa nangyari kay Maya, ang bawat salita ng matanda ay tila may nakatagong kahulugan. Nanatiling tahimik si Maya, ang kanyang puso ay pumipintig sa pagitan ng takot at pagtataka.
Matapos ang hapunan habang paalis na ang mga bisita, tinawag ni Doña Carmen si Maya sa kanyang pribadong silid. Ang silid ay nababalot ng amoy ng lavender at ng kapangyarihan ng matandang babae. Lumapit si Doña Carmen sa kanyang cabinet at naglabas ng isang maliit at lumang velvet box na kulay asul. Ipinatong niya ito sa palad ni Maya. Nang buksan ito ni Maya, isang nakakasilaw na kislap ng mga brilyante ang sumalubong sa kanyang paningin. Ito ang La Estrella, ang pinakamahalagang kwintas ng mga De Leon na ipinapasa lamang sa mga tunay na reyna ng pamilya. Isuot mo ito sa gala bukas. Utos ni Doña Carmen ang kanyang boses ay tila isang bakal na hindi pwedeng baliin. Hindi ito pakiusap, Maya. Bawal ang humindi. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng mansyong ito. Napatitig si Maya sa kwintas, ang kanyang mga luha ay muling nagbadya. Sa kabila ng brilyanteng hawak niya, ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding bigat ng responsibilidad at ang nakakatakot na katanungan, ito ba ay isang pagkilala sa kanya o isa lamang bagong paraan ng biyenan upang gamitin siya bilang pain sa isang larong hindi niya palubos na nauunawaan? Ang pagbukas ng asul na pelus na kahon ay tila nagpakawala ng isang liwanag na nagmula sa kailaliman ng kasaysayan ng mga De Leon. Sa loob nito ay nakahimlay ang La Estrella, isang kwintas na binuo mula sa mga pinakapuro at pinakamalaking brilyante na tila kumuha ng ningning mula sa mga bituin sa langit. Pinagmasdan ito ni Maya nang may halong sindak at pagkabigla ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang itinatama sa malamig at mamahaling hiyas. Ramdam niya ang pambihirang bigat nito, hindi lamang sa pisikal na timbang, kundi sa bigat ng responsibilidad na kaakibat ng pagiging tagapangalaga ng dangal ng pamilya. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Maya ng isang uri ng pagkilala mula sa kanyang biyenan, isang tahimik na basbas na higit pa sa anumang salita ng pagpuri. Kinabukasan ang mansyon ay binalot ng isang kakaibang enerhiya ng paghahanda. Hindi pinayagan ni Doña Carmen na si Maya ang magayos sa sarili nito. Isang sikat na makeup artist at isang pangkat ng mga bihasang tagapag-ayos ang ipinatawag ng matanda upang ayusin ang kanyang manugang. Habang nakaupo si Maya sa harap ng malaking salamin, pinagmamasdan niya ang bawat dampi ng pinsel sa kanyang balat at ang maselang pag-aayos sa kanyang buhok. Hindi niya halos makilala ang babaeng nasa kanyang harapan. Ang dati rating anino na laging nakatago sa likuran ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang reyna na may tindig at ganda na tila isang obra maestra. Nang tuluyang ikabit ng stylist ang La Estrella sa kanyang leeg, nakaramdam si Maya ng isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa ilalim ng mga ilaw ng kwarto, ang bawat kislap ng brilyante ay tila sumasalamin sa kanyang nagbabagong kalooban. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, lumabas si Maya sa pasilyo upang magtungo sa Grand Hall. Ngunit sa isang madilim na bahagi ng hallway, hinarangan siya ni Stella. Nakasuot ito ng isang mamahaling designer gown na tila binili upang lampasan ang ganda ni Maya. Ngunit nang makita nito ang La Estrella sa leeg ng nakabababatang babae, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Ang mukha ni Stella ay namutla sa matinding inggit at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na pilit niyang itinatago sa likod ng isang mapanuyang tawa. Wow, Maya. Look at you. Nilagyan ka lang ng konting pintura at sinuotan ng hiram na alahas. Akala mo kung sino ka na. Sabi ni Stella, ang kanyang tinig ay puno ng lason habang papalapit siya ng husto kay Maya. You're just a decoration, Maya. Isang palamuti na ginagamit ni Doña Carmen para hindi mapahiya ang pamilya niya sa harap ng mga investors. Don't ever think na kapantay mo na kami. Isang labandera ka lang na nagsuot ng gown. Huminga ng malalim si Maya, naramdaman niya ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang lunurin siya.
ng takot. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso sa nag-aapoy na paningin ni Stella. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may taglay na tibay na hindi pa niya kailanman naipakita noon. Asawa ako ni Anton, Stella. Ako ang Ginang de Leon. Sa pamamahay na ito, hindi ako palamuti at hindi rin ako ang taong pwedeng mong tapak-tapakan gaya ng dati. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang deklarasyon ng kanyang bagong simula. I am a wife, Stella, not a decoration, at mas mabuting sanayin mo na ang sarili mo sa katotohanang iyan bago ka tuluyang mapahiya. Nagitla si Stella sa narinig ang kanyang mga labi ay nanginig sa sobrang galit dahil sa unang pagkakataon ay sinagot siya ng babaeng itinuturing niyang alipin. Hindi siya nakapagsalita habang pinapanood niyang maglakad palayo si Maya nang may tuwid na tindig at marangal na lakad. Ngunit sa likod ng kanyang mapanuyang tingin, isang maitim na plano, ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan, isang balak na nakatuon sa kumukititap na hiyas sa leeg ni Maya. Tumalikod si Stella at mabilis na nagtungo sa isang sulok, may inilabas siyang telepono at may kausap na tila isang kasabwat tungkol sa isang bagay na magaganap sa gitna ng selebrasyon. Nagsimula ang charity gala nang may labis na karangyaan. Ang Grand Hall ay napuno ng tunog ng orkestra at ng mga tawanan ng mga elitistang panauhin. Abala ang lahat sa pakikipag-usap at pakikipag-toast habang si Maya ay pilit na ginagampanan ng kanyang papel bilang punong abala sa tabi ng kanyang biyenan. Ang bawat tao na lumalapit sa kanila ay hindi maiwasang mapatingin sa La Estrella. Ang lahat ay humahanga sa ganda at halaga ng kwintas. Ngunit sa gitna ng katuwaan at ng mga kumikislap na ilaw ng kamera, nakaramdam si Maya ng isang kakaibang panlalamig sa kanyang batok. Tila may isang presensya na laging nakasunod sa kanya, isang mapanganib na anino sa gitna ng karamihan. Dahil sa dami ng mga tao, sandaling humiwalay si Maya upang uminom ng tubig at ayusin ang kanyang sarili sa isang mas tahimik na bahagi ng hall. Ngunit nang itaas niya ang kanyang kamay upang damhin ang kanyang leeg, ang pakiramdam ng malamig na bakal at matitigas na hiyas ay biglang nawala. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Muli niyang kinapa ang kanyang batok, umaasang maluwag lamang ito. Ngunit wala siyang nadama, kundi ang sarili niyang balat. Ang La Estrella, ang pinakamahalagang alahas ng pamilya na ipinagkatiwala sa kanya, ay tuluyan nang nawala sa kanyang leeg sa gitna ng selebrasyon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas at ang bawat hininga niya ay tila isang mabilis na pagsabog ng takot habang napagtatanto niya ang malagim na kinahinatnan ng pangyayaring ito. Ang kawalan ng malamig na bigat sa kanyang leeg ay tila isang hatol ng kamatayan na iginawad sa isang iglap. Ang mga daliri ni Maya ay mabilis at nanginginig na humahaplos sa kanyang dibdib at batok, umaasang ang La Estrella ay sumabit lamang sa tela ng kanyang gown, ngunit tanging ang sarili niyang nanlalamig na balat ang kanyang nadama. Ang bawat pagpintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib, lumilikha ng isang marahas na pagtambol na tila naririnig sa buong silid. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa namumuong mga luha ng takot at hindi maipaliwanag na pagkabahala. Dali-daling nagtungo si Maya sa pinakamalapit na silid, bihisa ng kanyang mga hakbang ay gulo-gulo at tila nawawalan ng balanse. Ang bawat paghinga niya ay mabilis at mababaw, isang malinaw na palatandaan ng isang taong nilalamon na ng matinding takot. Sa loob ng silid, kasama ang ilang piling katulong na pinagkakatiwalaan ni Doña Carmen, nagsimula ang isang desperadong paghahanap. Siniyasat nila ang bawat sulok ng alpombra, ang ilalim ng mga upuan, at ang bawat bahagi ng gown ni Maya, ngunit ang hiyas ay tila naglaho na parang bula.
Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang habambuhay na pagpapahirap para kay Maya. Sa kabilang panig ng pader, ang masayang melodiya ng orkestra ay patuloy na umaalingaw-ngaw puno ng katuwaan at pagdiriwang. Ang tunog ng mga tawanan at ang kalansing ng mga basong pilak na nagtatamaan ay tila isang malupit na biro para kay Maya. Ang kaibahan ng ligaya sa labas at ng nagbabadyang trahedya sa loob ng maliit na silid na yon ay nagpabigat ng husto sa kanyang kalooban. Pakiramdam niya ay lulubog siya sa sahig sa sobrang hiya at takot na mabigo ang pamilyang nag-ahon sa kanya sa hirap. Sa kanyang paglabas sandali, upang muling siyasatin ang pasilyo, nagtama ang paningin nila ni Stella. Ang panauhin ay nakatayo sa gitna ng maraming tao, may hawak na baso ng alak at may suot na isang mapanuyang ngiti na tila nagsasabing alam nito ang bawat hibla ng pagdurusa ni Maya. Ang mga mata ni Stella ay nagniningning sa galak habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ni Maya. Hindi kailangan ng anumang salita upang maunawaan ni Maya na ang kanyang kahihiyan ang pinakamalaking regalo para sa babaeng ito. Ang bawat sulyap ni Stella ay tila isang matalim na pangungutya sa kanyang kawalan ng kakayahan na pangalagaan ang dangal ng mga De Leon. Napahinto si Maya sa harap ng portrait ng kanyang asawang si Anton na nakasabit sa dingding. Ang mga mata ni Anton sa larawan ay tila puno ng tiwala at pagmamahal bagay na nagpasikip ng husto sa lalamunan ni Maya. Sa kanyang isip humihingi siya ng tawad ng paulit-ulit. Anton, patawarin mo ako. Pilit kong iningatan ang tiwalang ibinigay niyo. Pero bakit ganito ang nangyari? Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagbigkas ng tahimik na panalangin. Umaasang magaganap ang isang himala bago tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Sa gitna ng kanyang paghahanap, napansin ni Maya ang isang kakaibang detalye sa dulo ng dressing room. Ang bintana na dapat ay nakasara, nang mahigpit ay bahagyang nakabukas, hinahayaang pumasok ang malamig na hangin ng gabi na nagpapakaba sa kanya lalo. May isang maliit na piraso ng tela na nakasabit sa gilid ng bintana, isang telang hindi pamilyar sa kanya. Ngunit bago pa man niya ito masuri ng husto, ang tunog ng boses mula sa sound system ng Grand Hall ay bumasag sa kanyang konsentrasyon. Ang boses ng MC ay masaya at malakas, nag-aanunsyo na magsisimula na ang formal na bahagi ng programa. Ladies and gentlemen, let us all welcome the heart of the De Leon family, Mrs. Maya De Leon, together with our matriarch, Doña Carmen. Ang mga ilaw sa Grand Hall ay dahan-dahang tumutok sa entablado. Nakatayo roon si Doña Carmen Marangal at naghihintay ang kanyang matatalas na mata ay nakatuon sa pintuang dapat labasan ni Maya. Walang suot na kwintas si Maya at ang bawat hakbang niya patungo sa liwanag ay tila isang paglapit sa isang bangin ng kahihiyan na walang katapusan. Ang lahat ng mga panauhin ay nakatingin na sa kanya, naghihintay sa ningning ng La Estrella, ngunit tanging ang kanyang hubad na leeg at ang kanyang wasak na kaluluwa ang kanilang masasaksihan. Bawat hakbang ni Maya patungo sa gitna ng entablado ay tila paglapit sa gilid ng isang malalim na bangin. Ang nakakasilaw na puting liwanag mula sa mga malalaking spotlight ay tumama sa kanyang kabuuan, ngunit sa halip na magbigay ng ningning, tila ba sinusunog nito ang kanyang balat sa tindi ng kahihiyan. Ang kanyang hubad na leeg na dapat ay kinalalagyan ng kumikinang na La Estrella ay tila isang malaking sugat na nakabukas at nagpapakita ng kanyang kahinaan sa harap ng lahat. Pag-akyat niya sa tabi ni Doña Carmen, naramdaman ni Maya ang matalim at malamig na sulyap ng kanyang biyenan. Bagamat nanatiling tuwid ang tindig ng matanda, alam ni Maya na napansin nito ang kawalan ng hiyas at ang katahimikan nito ay mas nakatatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa kalagitnaan ng formal na talumpati ni Doña Carmen, isang marahas na paggalaw mula sa harapan ang bumasag sa kaayusan ng programa. Tumayo si Stella nang may bilis na kumuha sa atensyon ng lahat ang kanyang mukha
ay balot ng isang pekeng ekspresyon ng pagkagulantang. Itinaas niya ang isang maliit na kahon na kulay asul na tila ba nakuha niya lang sa ilalim ng mesa kung saan nakaupo si Maya kanina. Wait, Doña Carmen, sandali lang. Ang tinig ni Stella ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Hall, matinis at puno ng lason. I think may kailangang malaman ng lahat. Hindi ko akalain na sa gitna ng ganitong karangyaan, may isang taong nagtatago ng maruming ugali. Nakita ko itong kahon na ito, na pilit itinatago sa ilalim ng mga gamit ni Maya. Dahan-dahang binuksan ni Stella ang kahon sa harap ng mga nakatutok na lente ng kamera. Isang nakakasilaw na kislap ang bumulaga sa madla nandoon ng La Estrella, kasama ang ilang mamahaling relo at alahas na pagmamay-ari ng mga piling bisita, ang tunog ng mga mabilis na paghinga at ang sabay-sabay na bulungan ng mga panauhin ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa pandinig ni Maya. Magnanakaw? Hindi talaga nawawala ang ugaling squatting ng babaeng ito kahit anong bihisi ang gawin niyo. Sigaw ni Stella habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Doña Carmen, ang manugang ninyo ay isang kriminal. Ninakawan niya ang sarili niyang pamilya at ang mga bisita natin. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na ipinupukol sa pagkatao ni Maya. Ang mga panauhin na kanina ay humahanga sa kanya ay biglang nagbago ang mga mukha. Ang bawat sulyap ay puno na ng pandidiri at panghuhusga. Pakiramdam ni Maya ay unti-unting gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang tanging naririnig niya ay ang marahas na pagtibok ng kanyang sariling puso na tila sumasabay sa kahihiyang lumalamon sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto at ang bawat hibla ng kanyang dignidad ay tila hinihiwa ng mga matatalim na salita ni Stella. Sa gitna ng kaguluhang ito, humakbang si Stella papalapit sa entablado. Hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng kontrata ng negosyo. Ang mapanyang nangiti sa kanyang mga labi ay tila isang hatol ng demonyo. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Maya. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong na sadyang ipinarating sa mikropono upang marinig ng lahat. Ano na ngayon, Maya, gumuho na ang ilusyon mo, sabi ni Stella na may halong paghalakhak. Ngayon bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Luluhod ka sa harap ko at hahalik sa sapatos ko upang humingi ng tawad sa lahat ng ninakawan mo o pupunitin ko ang kontratang ito na siyang tanging pag-asa upang hindi mabangkarote ang kumpanya ng asawa mo. Mamili ka ang dangal mong basura o ang kinabukasan ng pamilya De Leon. Ang katahimikan ay bumalot sa buong hall habang naghihintay ang lahat sa tugon ni Maya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luhang hindi na mapigilan habang nakatitig sa sapatos ni Stella at sa folder na hawak nito. Ang bawat segundo ng kanyang pag-aalinlangan ay tila isang habambuhay na pagpapahirap, isang katanungang bumabara sa kanyang lalamunan. Hanggang saan ang hangganan ng kanyang sakripisyo para sa pamilyang hindi siya kailanman nagawang ipagtanggol. Ang bawat ilaw na nakatutok sa entablado ay tila naging mga matatalim na dulo ng sibat na sabay-sabay na tumutusok sa pagkatao ni Maya. Ang buong Grand Hall ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan, isang uri ng katahimikan na punong-puno ng panghuhusga at paghihintay. Sa harap ng daan-daang mga panauhin na kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan, nakatayo si Maya na tila isang kriminal na naghihintay ng kanyang hatol. Ang bawat pagpintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib, lumilikha ng isang marahas na pagyanig na tila nararamdaman niya hanggang sa kanyang mga talampakan. Tiningnan ni Maya si Doña Carmen, ngunit ang mukha ng kanyang biyenan ay nanatiling tila isang pader na gawa sa yelo. Walang emosyon, walang galaw, at walang anumang bakas ng pagnanais na ipagtanggol siya. Ang kawalan ng reaksyon ng matanda ay mas masakit pa para kay Maya kaysa sa lahat ng panlalait ni Stella.
Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng kanyang mga alaala ng utang na loob ay tila mga kadenang bakal na unti-unting humihila sa kanya pababa. Naisip niya ang kanyang asawang si Anton ang pangarap nito para sa kumpanya ang paghihirap nito sa Singapore at ang pangalang De Leon na maingat nitong pinangalagaan. Para kay Maya ang kanyang sariling dangal ay tila isang maliit na sakripisyo lamang kung ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng pamilyang nag-ahon sa kanya mula sa putikan ng kahirapan. Ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo ay tila mga kristal ng pait na sumasalamin sa kanyang matinding dusa. Stella smirked, her eyes glinting with a malevolent triumph that seemed to suck all the air out of the room. "Why are you taking so long? Maya, is your pride worth more than your husband's future? Come on, just a little bow and I might consider not tearing this contract to pieces." Ang bawat salita ni Stella ay tila isang malupit na hagupit na nagpapanginig sa buong katawan ni Maya. Huminga siya ng malalim, isang hiningang puno ng pait at pagsuko. Dahan-dahan, sa gitna ng mapanghusgang mga mata ng madla, sinimulang ibaluktot ni Maya ang kanyang mga tuhod. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagbaba ay tila isang habambuhay na pagpapahirap, isang marahas na pagpatay sa kanyang huling hibla ng dignidad bilang isang babae. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa makintab na sapatos ni Stella habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang dumaloy ng tahimik sa kanyang mga pisngi. Ang pakiramdam ng matinding kahihiyan ay tila isang madilim na alon na lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Bago pa man dumampi ang kanyang balat sa malamig na sahig ng entablado, isang butil ng luha ang unang bumagsak, lumilikha ng isang maliit na marka ng basang mantsa sa marangyang alpombra. Pakiramdam niya ay wala na siyang mukhang maihaharap pa sa asawa o sa mundo. Ngunit sa mismong sandali na ang kanyang mga tuhod ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa sahig, isang marahas at mabilis na pagkilos ang nagpabago sa takbo ng lahat. Isang kamay na may suot na mamahaling singsing na esmeralda ang biglang humablot nang mahigpit sa balikat ni Maya. Pilit siyang itinatayo at iniaangat mula sa kanyang pagkakayuko. Ang higpit ng pagkakahawak ay nagparamdam kay Maya ng isang uri ng lakas na hindi niya inasahan. Nagitla ang lahat ng mga panauhin. Ang matinis na bulungan ay biglang naputol ng tumayo. Sa harap ni Maya, ang figura na kanina ay tila walang pakialam. Si Doña Carmen ay humarap kay Stella, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng puot at kapangyarihan na tila kayang tumunaw ng bakal. Ang boses ng matanda ay lumabas ng dahan-dahan, bawat salita ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa hangin ng buong Grand Hall. "Walang De Leon ang luluhod sa isang basurang katulad mo." Ang paghila ni Doña Carmen sa balikat ni Maya ay tila isang pag-ahon sa isang taong nalulunod sa gitna ng malalim at madilim na karagatan. Sa harap ng lahat, nanatiling nakatayo ng tuwid ang matanda. Ang kanyang anyo ay tila isang matibay na kuta na handang harapin ang anumang unos. Ang bawat hibla ng kanyang presensya ay naglalabas ng kapangyarihan na nagpatahimik sa buong Grand Hall. Si Maya, na nanginginig pa rin at may mga bakas ng luha sa kanyang mga pisngi, ay naramdaman ng init ng palad ng kanyang biyenan na tila nagbibigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang inasam. Ang tunog ng palad ni Doña Carmen na tumama sa pisngi ni Stella ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang marahas na pagtama na nag-iwan ng isang matingkad na marka ng pula sa mapuputing balat ng panauhin. Nagitla ang lahat at ang matinis na hininga ng pagkagulat mula sa mga bisita ay tila isang sabay-sabay na kumpas ng pagkagulat. Hindi ito isang simpleng sampal. Ito ay isang sampal ng katotohanan at ng muling pagbawi ng dangal na pilit nila pastangan. "Doña Carmen, what was that for?" Sigaw ni Stella habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang kamay ay nakahawak
sa kanyang namimintog na pisngi. Nakalimutan niyo na ba? Ang manugang ninyo ang nagnakaw. Sisirain ko ang kontratang ito. Pababagsakin ko ang kumpanya ninyo. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Carmen, isang ngingiti na mas nakatatakot kaysa sa anumang banta. Inihagis niya ang isang makapal na kayumangging envelope sa paanan ni Stella. Ang mga dokumento sa loob nito ay kumalat sa sahig, ipinapakita ang mga numerong nakakulay pula at ang mga tatak ng bangko na nagpapatunay ng bangkarote. Basahin mo ang mga papel na yan, Stella. Bago mo sabihing pababagsakin mo kami, baka gusto mong tingnan kung may kumpanya pa kayong natitira. Malamig na sabi ni Doña Carmen, ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumatama sa gitna ng entablado. Alam ko ang lahat. Alam kong baon kayo sa utang at ang kontratang yan ay isang desperadong paraan nyo lamang upang magnakaw ng pondo mula sa amin. At tungkol naman sa La Estrella, itinaas ni Doña Carmen ang kanyang kamay at sa isang malaking screen sa likuran ng entablado, lumitaw ang isang malinaw na CCTV footage mula sa dressing room ni Maya. Doon ay kitang-kita ang bawat galaw ni Stella, ang pagpasok nito sa bintana, ang pagkuha sa kwintas, at ang sadyang paglalagay nito sa loob ng kahon ni Maya. Ang buong Grand Hall ay napuno ng mga bulungan ng pandidiri at pagkagalit sa pagkakataong ito ay hindi na kay Maya nakatuon, kundi sa babaeng kanina lang ay nagmamalinis. Namutla si Stella na parang isang bangkay. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang pagbabago ng ihip ng hangin ay tila isang dambuhalang alon na lumunod sa kanyang kayabangan. Ang mga bisita na kanina ay nakikinig sa kanya ay isa-isang tumalikod, ang kanilang mga mukha ay puno ng paghamak. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ni Maya ang mahigpit na paghawak ni Doña Carmen sa kanyang nanginginig na kamay. Ang lamig na kanina ay bumabalot sa kanyang puso ay unt-unting napalitan ng isang mainit na damdamin ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Maya na siya ay tunay na kinikilala. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila muling nabuo at ang pader na namamagitan sa kanya at sa kanyang biyenan ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat ng pag-unawa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatalo, ang desperasyon sa mga mata ni Stella ay naging isang uri ng kabaliwan. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Stella ang isang basag na baso mula sa kalapit na mesa. Ang talim nito ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sobrang galit. Habang akma siyang susugod kay Doña Carmen, ang kanyang mukha ay tila isang demonyong wala ng kinatatakutan. Ang bawat sandali sa gitna ng Grand Hall ay tila tumigil nang makita ni Maya ang kinang ng basag na kristal sa kamay ni Stella. Ang desperation sa mga mata ng panauhin ay tila isang apoy na handang lamunin ang lahat. Bago pa man makakilos ang mga security guard, bago pa man makapagsalita ang sinuman, sa mga panauhing nakatitig nang may sindak, isang mabilis na instinct ang nanaig sa puso ni Maya. Ang nanginginig niyang mga binti ay biglang tumigas at ang takot na kanina ay lumulunod sa kanya ay napalitan ng isang matinding pagnanais na protektahan ang tanging taong tumayo para sa kanyang dangal. Sa isang mabilis at matapang na pagkilos, humarang si Maya sa harap ni Doña Carmen. Ginamit niya ang kanyang buong lakas upang itulak si Stella palayo, sapat na lakas upang mapatras ang babaeng nawalan na ng katuwiran. Ang basag na baso ay lumagapak sa sahig, lumilikha ng isang tunog ng pagkawasak na tila naghudyat sa katapusan ng lahat ng pagtitiis ni Maya. Hindi nagtagal at mabilis na rumesponde ang mga security guard. Kinaladkad nila si Stella palabas ng hall habang ito ay nagwawala, sumisigaw ng mga malulupit na salita at umiiyak sa gitna ng matinding kahihiyan.
Ang bawat panauhin ay nakatingin lamang sa nagaganap, ang kanilang mga muka ay puno ng pandidiri sa inasal ng babaeng kanina lang ay nagmamayabang. Nang tuluyang mawala ang ingay ng pagwawala ni Stella, ang katahimikan sa hall ay naging mabigat, ngunit payapa. Huminga ng malalim si Maya, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang unti-unting nagbabalik ang kanyang wisyo. Pakiramdam niya ay nakalanghap siya ng sariwang hangin matapos ang napakahabang panahon ng pagkalunod sa ilalim ng tubig. Humarap sa kanya si Doña Carmen. Ang matigas at malamig na ekspresyon ng matanda ay tila unat-unting natutunaw, pinalitan ng isang sulyap na puno ng pagkamangha at hindi maipaliwanag na respeto. Dahan-dahang kinuha ni Doña Carmen ang mikropono mula sa podium. Ang kanyang boses ay muling umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon itong taglay na init na hindi pa kailanman narinig ng sinuman. Ladies and gentlemen, naksaksi kayo ng isang pangyayaring hindi ko kailanman na naising maganap sa aking tahanan, ngunit nakasaksi rin kayo ng isang katotohanan. Hinawakan ni Doña Carmen ang kamay ni Maya at itinaas ito ng bahagya. Ang babaeng ito, si Mrs. Maya de Leon, ay hindi lamang manugang sa pamilyang ito. Siya ang puso ng tahanang ito. Ang sino mang bumastos sa kanya mula sa araw na ito ay itinuturing kong kaaway ng buong angkan ng De Leon. Isang mahinang tunog ng pagpalakpak ang nagsimula sa isang sulok hanggang sa ito ay naging isang masigabong pagkilala mula sa lahat ng mga panauhin. Napaluha si Maya, ngunit hindi na ito luha ng sakit o kahihiyan. Ito ay mga luha ng kaluwalhatian at ng pagtanggap na matagal na niyang ipinagdarasal. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila muling nabuo sa ilalim ng mga spotlight. Sa gitna ng palakpakan, may kinuha si Doña Carmen mula sa kanyang assistant isang dokumento na may mga gintong tatak. Iniabot niya ito kay Maya nang may isang matipid ngunit tapat na ng ngiti. Ito ang titulo ng hasyenda ng pamilya sa probinsya, Maya. Nakapangalan na ito sa iyo. Regalo ko ito dahil sa iyong katapatan at tapang. Bago pa man makapagsalita si Maya upang magpasalamat, ang malalaking pinto ng Grand Hall ay muling bumukas. Isang pamilyar na figura ang nakatayo roon, suot ang kanyang business suit at may dalang mga maleta. Ang mga mata ni Anton ay agad na naghahanap sa gitna ng karamihan hanggang sa tumama ang kanyang paningin sa kanyang asawa. Ang kanyang pagdating ay tila isang himala na kumumpleto sa gabi. Maya, ang boses ni Anton ay mahina, ngunit punong-puno ng pangungulila, sapat na upang marinig ni Maya sa gitna ng humuhupang palakpakan. Ang pagtatama ng kanilang mga mata ay nagdala ng isang matinding kilig at ginhawa isang pangakong ang lahat ng unos ay tuluyan ng lumipas. Ngunit habang papalapit ang asawa, napansin ni Maya ang isang seryosong ekspresyon sa mukha ni Anton na tila may dala ring balitang hindi inaasahan mula sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos ng lahat ng ingay, kislap ng mga lente ng kamera at gulo sa Grand Hall, ang loob ng opisina ni Doña Carmen ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang mababaw at nanginginig na hininga ni Maya habang nakaupo siya sa gilid ng isang silya. Ang kanyang mga kamay na kanina ay ginamit niya upang itulak ang panganib ay nakapatong ngayon sa kanyang kandungan at hindi tumitigil sa panginginig. Hindi na napigilan ni Maya ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Ang mga ito ay tila isang malakas na agos na kanina pa nakakulong sa likod ng kanyang mga mata. Ang bawat hikbi niya ay may kasamang bigat na tila uwant-unting nagpapalaya sa kanyang kaluluwa mula sa napakahabang panahon ng pagtitiis. Sa likod ng malaking mesa, hindi na ang malamig na reyna ang nakaupo, kundi isang babaeng ang mga mata ay mababakas, ang isang uri ng pagod at pag-unawa. Tumayo si Doña Carmen at dahan-dahang lumapit kay Maya.
Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay hindi lumilikha ng anumang tunog, tila isang anino na nagnanais magbigay ng kalinga. Huminto siya sa tapat ni Maya at pinagmasdan ang manugang na basang-basa ang mukha ng luha. Bakit ka umiiyak, Maya, nanalo ka? Ipinagtanggol mo ang sarili mo at ipinagtanggol mo ako. Ang boses ni Doña Carmen ay wala na ang talim ng utos. Ito ay malambot at puno ng katapatan. Umangat ang tingin ni Maya, ang kanyang mga mata ay mapungay at puno ng kalituhan. Natatakot po ako, Mama. Buong buhay ko ang tanging alam ko lang ay sumunod at magpasalamat dahil sa utang na loob ko sa inyo. Ayaw ko pong mapahiya kayo. Ayaw kong madamay ang pangalan ni na Anton dahil sa akin. I thought that by staying silent, I was protecting the family. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Carmen. Naupo siya sa tabi ni Maya at hinawakan ang nanginginig na mga kamay nito. Patawarin mo ako, Maya. Naging matigas ako sa'yo dahil akala ko yun ang kailangan mo. I came from nothing just like you. I learned that the world will eat you alive if you don't show your teeth. Kaya hinayaan kitang mahirapan, hinayaan kitang hamakin ni Stella dahil gusto kong matuto kang lumaban para sa sarili mo. Because I won't be here forever to protect this family. Bahagyang napaatras si Maya sa gulat. Hindi niya akalain na ang lamig ng kanyang biyenan ay mayroon palang nakatagong layunin. Pero nung makita kitang handang luhuran ang basurang yon para lang sa kontrata namin, doon ko naintindihan na mali ang paraan ko. Patuloy ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila nagasgas sa tindi ng emosyon. Ang sobrang kabutihan mo ay hindi kahinaan, Maya. It is a strength that I can never have. You were willing to kill your own dignity just to save us. And for that, I am the one who owes you a debt of gratitude. Sa mga sandaling iyon, ang makapal na pader na namamagitan sa kanila sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Inabot ni Doña Carmen ang mukha ni Maya at gamit ang kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang pinunasan ang mga luha nito. Ang dampi ng kanyang balat ay tila isang gamot na nagpapahilom sa mga sugat ng puso ni Maya. Patawarin mo ako, anak. Ang huling salita ni Doña Carmen ay tila isang basbas na nagpabukas sa lahat ng damdamin ni Maya. Hindi na nakapag-isip pa si Maya, kusang gumalaw ang kanyang katawan at niyakap ng mahigpit ang kanyang biyenan. Isang yakap ng tunay na mag-ina, isang pagyakap na walang halong takot o pagkukunwari. Sa gitna ng kanilang pagyakap, naramdaman ni Maya ang pagtapik ni Doña Carmen sa kanyang likod, isang senyales ng pagtanggap na buo at totoo. Ang silid na dati ay puno ng kaba, ay binalot ng init ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang katahimikan ng kanilang pagdadamayan ay nag-ambala nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagpadala ng isang mahabang anino sa sahig. Nakatayo roon si Anton, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang pinagmamasdan ang dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay na magkayakap at kapwa may mga bakas ng luha. Ang maletang hawak ni Anton ay dahan-dahang ibinaba sa sahig, ang kanyang tindig ay tila nawalan ng bigat nang makita ang eksenang hindi niya kailanman inakalang masasaksihan sa loob ng mansyong yon. Isang maluwag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti ng taong nakahanap na rin ng kanyang sariling kapayapaan. Anong namiss ko? Ang tanong ni Anton ay puno ng lambing at kagalakan, sapat na upang mapalingon ang dalawa at salubungin siya ng mga ngiting puno ng bagong pag-asa. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit kapag ito ay kumilos, ito ay tila isang malakas na agos na lumilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng kumpanya ni Stella at ang mga kasong isinampal laban sa kanya at sa kanyang asawa ay mabilis na kumalat sa bawat pahayagan at social media.
Ang malamig na tunog ng metal na naglalapat sa mga pulso ni Stella habang siya ay inaaresto ay nagsilbing huling tuldok sa kanyang paghahari ng kayabangan at pananakit. Wala nang mga mamahaling gown, wala nang matatamis, ngunit nakalalasong salita. Tanging ang realidad ng kanyang mga pagkakamali ang naiwan sa kanya. Ang mga taong dati ay nakapaligid sa kanya upang makisali sa kanyang kapangyarihan ay isa-isang naglaho, iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kahihiyang siya mismo ang gumawa. Sa loob ng mansyon ng mga De Leon isang bagong umaga, ang sumilay na may dalang kakaibang uri ng kapayapaan. Wala na ang mabigat na atmosfera ng takot at pag-aalinlangan. Si Maya ay hindi na matatagpuan sa laundry room na nagpaplansa ng mga damit hanggang madaling araw o sa kusina na naglilinis ng mga kalat ng iba. Sa halip, siya ay nakaupo sa tabi ng malawak na bintana ng master bedroom, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw habang dinaramdam ang init ng kape sa kanyang mga palad. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay tila rehas para sa kanya ay puno na ngayon ng liwanag at ng amoy ng sariwang bulaklak. Siya na ang tunay na may bahay, hindi dahil sa utos ng iba, kundi dahil sa pagkilala at pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang pamilya. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ay naghudyat ng pagpasok ni Anton. Lumapit ang asawa at naupo sa tabi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba at hindi maipaliwanag na lambing. Kinuha ni Anton ang kamay ni Maya at dahan-dahang hinaplos ang mga daliri nito bago ang kanyang paningin ay bumaba sa peklat ng paso sa hita ng asawa na unti-unti nang naghihilom. Ang bawat dampi ng daliri ni Anton sa kanyang balat ay tila isang tahimik na pangako ng proteksyon at pag-ibig na hindi na muling mababali. Mahal, I can't imagine how much pain you went through while I was away. Bulong ni Anton. Ang kanyang tinig ay basag sa tindi ng emosyon. Every time I look at these marks, I feel like I failed you. Pero simula ngayon, hinding-hindi ko nahahayaang may humawak sa iyo ng masama. You are my Queen Maya, and I will spend the rest of my life making up for every tear you shed. Ngumiti si Maya, isang ngiti na hindi napilit kundi puno ng tunay na kaligayahan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Anton. Dinaramdam ang bawat tibok ng puso ng asawa na sumasabay sa kanyang sariling hininga. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Anton. Ang mga peklat na ito ay hindi tanda ng aking kahihiyan. Ito ang tanda na naging matatag ako para sa atin. At dahil sa mga ito, mas natutunan nating pahalagahan ang bawat isa. Ang kanilang sandali ng paglalambing ay naputol nang tumunog ang telepono sa ibabaw ng side table. Isang mahalagang tawag mula sa probinsya ang nagbalita na handa na ang lahat para sa kanilang paglipat. Ang Hacienda de Leon ay naghihintay na para sa kanilang bagong simula. Ito ang lupang ipinagkatiwala ni Doña Carmen kay Maya, isang lugar kung saan ang kanilang pamilya ay maaaring mamuhay ng malayo sa ingay at intriga ng lungsod. Sa bawat salita ng taong nasa kabilang linya, tila nararamdaman ni Maya ang malamig na simoy ng hangin sa probinsya at ang amoy ng basang lupa matapos ang ulan. Habang naghahanda silang bumaba para sa almusal, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang sigla sa kanyang katawan. Ang paglalakbay na magsisimula bukas ay hindi lamang tungkol sa paglipat ng tirahan, kundi tungkol sa ganap na paghilom ng kanyang wasak na pagkatao. Habang hawak ang kamay ni Anton, pababa ng hagdan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Maya sa malaking portrait ni Doña Carmen sa pasilyo. Ang matanda ay tila nakangiti na ngayon, sa kanya isang ngiti ng pagtanggap at ng pagtitiwala na ang hinaharap ng kanilang angkan ay nasa mabubuting kamay na. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang maliit na katanungan ang pumasok sa isip ni Maya. Handa na nga ba siyang iwanan ang lahat ng karangyaan ng mansyong ito para sa isang tahimik ngunit hamon na buhay sa hasyenda? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan
Palayo sa malaking mansyon sa lungsod ay tila isang marahang pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na aklat. Mula sa bintana, pinanood ni Maya ang dahan-dahang pagliit ng matatayog na pader na dati ay naging saksi sa kanyang mga hikbi at lihim na pagdurusa. Ang malalim na ugong ng makina ay nagsilbing hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa takot. Pinalitan na ito ng sariwang hangin na nagmumula sa mga luntiang bukid na unti-unting bumubukas sa kanyang paningin. Ang bawat luhang tumulo sa kanyang mga pisngi sa sandaling iyon ay hindi na galing sa hapdi, kundi sa isang uri ng ginhawa na tila isang mainit na yakap sa kanyang kaluluwa. Pagdating sa Hacienda de Leon, ang lahat ay tila isang panaginip na binigyan ng kulay at buhay. Ang malawak na lupain na puno ng mga puno ng mangga at malalagong pananim ay umuyukod sa banayad na paghampas ng hangin, tila bumubulong ng isang mainit na pagbati. Nang bumaba si Maya, hindi ang matatalim na tingin ng mga katulong ang sumalubong sa kanya, kundi ang mga ngiti ng mga trabahador na may dalang respeto at tapat na kagalakan. Dito siya ay hindi isang anino o isang aliping nagbabayad ng utang na loob. Dito sa lupang ipinagkatiwala sa kanya siya ang kinikilalang reyna ng sarili niyang kapalaran. Sa unang gabi nila sa probinsya habang ang paligid ay nababalot ng katahimikan na tanging ang marahang paghuni ng mga kuliglig ang naririnig naglakad sina Maya at Anton sa malawak na beranda ng kanilang bagong tahanan. Ang liwanag ng buwan ay tila isang pilak na kumot na nagbibigay ng ningning sa bawat sulok ng kapaligiran. Lumapit si Anton at dahan-dahang ipinuwesto ang kanyang mga bisig sa baywang ni Maya. Inilalapit ang kanyang asawa sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ni Anton ay naramdaman ni Maya. Sa kanyang batok isang init na nagpawi sa lahat ng lamig na naramdaman niya sa loob ng maraming taon. "Mahal, look at this place." Bulong ni Anton ang kanyang tinig ay tila isang awit ng kapayapaan sa pandinig ni Maya. "This is our kingdom now. Dito wala ng mga api sayo. Dito tayo naman ang bubuo ng mga memories na puno ng saya. Are you happy, Maya?" Lumingon si Maya at sinalubong ang mga mata ng asawa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa pisngi ni Anton. "Higit pa sa masaya, Anton, pakiramdam ko sa wakas nakahinga na ako ng totoo. Thank you for not giving up on us. Thank you for bringing me here." Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na hindi nagmamadali, isang halik na puno ng pasasalamat at ng pangako ng isang bukas na wala ng halong pait. Ang pagmamahalan nila ay tila isang punla na dumaan sa matinding bagyo, ngunit ngayon ay unti-unti nang sumisibol at namumulaklak sa gitna ng katahimikan at seguridad. Sa mga bisig ni Anton, naramdaman ni Maya ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Hindi ito isang gusali o isang titulo, kundi ang pakiramdam ng pagiging ligtas at pinahahalagahan. Kinaumagahan isang hindi inaasahang presensya ang nagbigay ng higit na ningning sa kanilang bagong simula. Dumating si Doña Carmen hindi lulan ng kanyang karaniwang seryosong anyo, kundi suot ang isang simpleng damit at isang mukhang tila nakahanap na rin ng kapayapaan sa malayo sa gulo ng negosyo. Lumapit ang matanda kay Maya at iniabot ang isang maliit na basket na puno ng mga sariwang prutas na siya mismo ang pumitas sa hardin. "I realize that this place heals not just the body, but the soul as well." Maya umay. Sabi ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay hindi na tila yelo, kundi puno ng isang malambot na liwanag. "I want to be part of this new chapter, not as your boss or as the cold matriarch, but as your mother. I want to see you grow this land, and I want to see our family truly whole." Niyakap ni Maya ang kanyang biyenan, isang yakap na wala ng pader, wala ng takot at wala ng utang na loob na kailangang bayaran. Sa ilalim ng naglalakihang puno ng naraang tatlo ay tumayo ng magkakasama,
pinagmamasdan ang malawak na hasyenda na tila isang blankong papel na handa ng sulatan ng bagong kwento. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan napansin ni Maya ang isang lumang sulat na naiwan sa ibabaw ng mesa sa beranda, isang sulat na may pamilyar na sulat kamay mula sa isang taong matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang puso ay bahagyang kumurot, isang huling anino ng nakaraan na tila nais pang humabol sa kanyang bagong natagpuang langit. Ano kaya ang nilalaman ng sulat na ito at magagawa ba nitong muling yanigin ang kapayapaang pinaghirapan niyang buuin? Ang takip silim sa Hacienda de Leon ay tila isang painting na binigyang buhay ng poong may kapal. Ang kalangitan ay nababalot ng kulay rosas at lila, habang ang banayad na hangin ay humahalimuyak sa amoy ng mga hinog na mangga at basang damo. Sa malawak na beranda ng mansyon nakaupo si Maya habang pinagmamasdan ang kanyang 2 taong gulang na anak na masayang naghahabol ng mga paru-paro sa damuhan. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang melodiya ng tagumpay, isang patunay na ang lahat ng pait ng kahapon ay napalitan na ng tamis ng kasalukuyan. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay ganap na nang naghilom sa ilalim ng kalinga ng tunay na pag-ibig. Sa kanyang kandungan ay ang lumang sulat na nakita niya noong nakaraang araw. Galing ito kay Stella, isinulat mula sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Sa bawat salita ng pagsisisi at paghingi ng tawad na nakasulat doon, naramdaman ni Maya ang huling bitaw ng tanikala ng poot. Hindi siya sumagot hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa ganap na pagpapatawad. Napatawad na niya si Stella, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso na mabuhay nang walang dalang bigat. Ang sulat ay dahan-dahang itinabi ni Maya, hinahayaang tangay ng hangin, ang alaala ng isang taong naging bahagi ng kanyang paglago. Sa gitna ng unos, isang mainit na palad ang dumampi sa kanyang balikat at hindi na kailangan pang lumingon ni Maya upang malaman na iyon ay si Anton. Naupo ang asawa sa kanyang tabi at dahan-dahang iginawad ang isang halik. Sa kanyang noo, isang halik na puno ng pangako at pasasalamat. Kasunod nito ay ang pagdating ni Doña Carmen Bitbit ang isang baso ng gatas para sa kanyang apo. Ang matanda na dati ay tila isang pader na gawa sa yelo, ay siya na ngayong pinakamalambot na bahagi ng kanilang tahanan. Sa bawat haplos ni Doña Carmen sa buhok ni Maya, nararamdaman niya ang init ng isang tunay na ina na matagal niyang hinanap. Ang kanilang pamilya ay hindi na lamang binuo ng dugo at pangalan, kundi ng mga pagsubok na kanilang sabay-sabay na hinarap at pinagtagumpayan. Mahal look at mama bulong ni Anton habang nakatingin kay Doña Carmen na ngayon ay nakikipaglaro na sa damuhan. Sino ang mag-aakala na ang dating dragon ng Maynila ay magiging ganito kalambot sa probinsya? You really changed us, Maya. You brought the heart back to this family. Ngumiti si Maya at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Anton, pinagmamasdan ang uent-unting paglubog ng araw. Hindi ako ang nagbago sa inyo, Anton. Ang pagmamahal ang gumawa noon. Natuto lang tayong makinig sa tinitibok ng ating mga puso kaysa sa sinasabi ng mundo. Ang kwento ni Maya ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig na ang kabutihan ay hindi kailanman kahinaan. Sa mundo na madalas ay malupit at mapanghusga, ang pagiging tapat sa sarili at ang pagkakaroon ng pusong handang magmahal at magpatawad ang siyang pinakamalakas na sandata. Ang utang na loob ay hindi dapat maging kadena, kundi isang tulay patungo sa mas malalim na pag-uunawaan. Ang bawat peklat ng nakaraan ay hindi dapat ikahiya dahil ito ang mga marka ng ating katatagan at ng ating kakayahang bumangon muli mula sa abo ng ating mga pangarap. Sa dahan-dahang pagpikit ng mga mata ni Maya, habang dinaramdam ang init ng yakap ng kanyang asawa, naramdaman niya ang ganap na katahimikan
Ang Hacienda de Leon ay hindi na lamang isang lupain, kundi isang santuwaryo ng pag-asa. Wala na ang mga lihim, wala na ang mga takot. Sa bawat paghinga ng kalikasan at sa bawat tibok ng kanilang mga puso, nananatili ang isang katotohanan na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may umagang naghihintay na puno ng liwanag, pagpapatawad at walang hanggang pag-ibig.